The Bible is loaded with stories that show how patterns, both curses and blessings, run through family lines. Let's start with Joseph's dream of leadership. In Genesis 37, Joseph dreams that his family will bow down to him. His brothers hate it, his dad is skeptical, but the dream is from God. Later, it comes true. Joseph rises to power in Egypt, and his family literally bows before him. Genesis 40 to verse 6. This isn't just about Joseph being special. It's about God working out his promise through generations, even when the family is a hot mess. Now, how does this connect to Genesis 25 verse 23 and Genesis 26 verse 6? Genesis 25 verse 23 is where God tells Rebekah that the older son, Esau, will serve the younger, Jacob. That's a reversal of the usual order, a blessing going to the unexpected one. Then in Genesis 26 verse 6, Isaac repeats Abraham's mistake, lying about his wife out of fear. It's like a family rerun. This shows how both sin, generational curses, and God's upside-down blessings, generational blessings, get passed down. So, Joseph's story is the fruit of these patterns. His leadership is a blessing that comes through the family line, despite all the drama and dysfunction. The same way Isaac mirrored Abraham's failures, Joseph mirrors the pattern of God choosing the unlikely, the younger, the outcast, just like Jacob over Esau. The Bible is showing us that family patterns are real, but God's grace is even more real. He can flip the script, break curses, and pour out blessings where nobody expects. At sinabi ng Panginoon sa kanya, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan, at 2 uri ng tao ang paghihiwalayin mula sa iyong mga bituka, at ang isang bayan ay magiging mas malakas kaysa sa isa, at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Genesis 25, versikulo 23 kay JV. Biblia ay puno ng mga kwento na nagpapakita kung paano ang mga pattern parehong sumpa at pagpapala ay dumadaloy sa mga linya ng pamilya. Magsimula tayo sa panaginip ni Jose tungkol sa pamumuno. Sa Genesis 37 na naginip si Jose na ang kanyang pamilya ay luluhod sa kanya. Kinamumuhian ito ng kanyang mga kapatid. Nagdududa ang kanyang ama, ngunit ang panaginip ay mula sa Diyos. Pagkatapos natupad ito, si Jose ay umakyat sa kapangyarihan sa Ehipto. At ang kanyang pamilya ay talagang yumuyuko sa kanya. Genesis 42, versikulo 6. Ito ay hindi lang tungkol Ito ay hindi lang tungkol Jose na espesyal, kundi tungkol sa Diyos na nagtatrabaho sa kanyang pangako sa mga henerasyon. Kahit na ang pamilya ay magulo, ngayon paano ito konektado sa Genesis 25, versikulo 23 at Genesis 26, versikulo 6. Genesis 25,
Ka na ang nakatatandang anak. Si Esau ay maglilingkod sa nakababatang anak. Si Jacob iyon ay isang pagbabago sa karaniwang kaayusan. Isang pagpapala na napupunta sa hindi inaasahan. Pagkatapos 20 versikulo 6, inuulit ni Isaac ang pagkakamali ni Abraham. Nagsisinungaling tungkol sa kanyang asawa dahil sa takot. Parang isang pamilyang umulit. Ipinapakita nito kung paano ang kasalanan, mga sumpa ng henerasyon at ang mga kabaligtarang pagpapala ng Diyos. Mga pagpapala ng henerasyon ay naipapasa. Kaya ang kwento ni Jose ay bunga ng mga pattern na ito. Ang kanyang pamumuno ay isang biyaya na nagmumula sa linya ng pamilya. Sa kabila ng lahat ng drama at hindi gumagana, sa parehong paraan na inilarawan ni Isaac ang mga pagkukulang ni Abraham. Inilarawan ni Jose ang pattern ng pagpili ng Diyos sa mga hindi inaasahan. Ang mas bata ang itinakwil tulad ni Jacob laban kay Esau. Ipinapakita sa atin ang Biblia na totoo ang mga pattern ng pamilya, ngunit mas totoo ang biyaya ng Diyos. Maaari na baliktarin ang kwento, sirain ang mga sumpa at magbuhos ng mga biyaya sa mga lugar na hindi inaasahan ng sinuman. Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.